ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas ipanukso ang mga salitang kulang sa aruga. Ngunit sa realidad ng buhay ay masakit itong pakinggan. Para sa mga anak na kulang sa kalinga, ang maramdaman ng pagmamahal ng isang ina ay isang bagay na bubuo sa pagkatao nila. Ikaw kabarangay, bukod sa material na bagay, paano mo masasabi na may kulang sa buhay mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ryan, 32 years old na sa ngayon. Taga-Albay po ako pero mula po noong mag-college ay sa Mandaluyong City na ako tumira. At ang dahilan ay ikukwento ko po sa inyo. Nag-iisang anak lamang po ako at lumaki ako sa Albay kasama ng tatay ko. Nagtanan lang din po sila noon ng nanay ko kaya malayo kami sa mga kamag-anak namin. Ang problema po ay 3 taon pa lamang ako ay iniwan na ako ni nanay sa kanya. Hindi namin alam kung saan ito pumunta. Basta ang alam ni tatay, iniwan kami nito dahil sa kahirapan. Pero kahit mag-isa na lamang na tumatayong magulang ay itinaguyod ni tatay ang pag-aaral ko. Papadudot, dahil 3 taon pa lamang ako nang iwan ni nanay ay halos hindi ko na po siya matandaan. Tanging pangalan niya lamang ang alam ko. Tuwing tinatanong ko naman si tatay kung nasaan siya ay palagi nitong iniiba ang usapan at paulit-ulit lang na sinasabing hindi na namin dapat iniisip yung taong nang iwan sa amin para sa makasariling dahilan. Kaya naman wala po talagang ideya noon ang pagkatao ko tungkol kay nanay. Kahit itsura niya ay hindi ko na rin po alam. Wala kahit isang letrato niya sa bahay namin, Papa Dudut. Pero kahit nangungulila ako sa isang ina ay ginawa naman ni tatay ang lahat para makaraos kami sa pang-araw-araw. Naging tendero po siya ng taho sa umaga at ice cream naman sa tanghali hanggang hapon. Sa gabi naman ay tumatambay siya sa may pasyalan para magtinda ng balut at chicharon. Sa kasamaang palad, Papa Dudut, ay pumanaw ang tatay ko habang siya ay natutulog. Cardiac arrest ang kinamatay niya. Nang mailibing po siya ay parang nawala na ako ng dahilan na manatili pa sa lugar na tinitirhan namin dahil wala naman po kami ni isang kamag-anak doon. Nang inaya ako ng kaibigan kong si JM na magtrabaho sa Maynila ay hindi na po ako nagdalawang isip pa. Bonus na lang po sa akin na nagkaroon pa ako ng pagkakataong makapag-aral sa tulong ng scholarship at ng aking part-time job. Halos hindi ko na nga po namalayan na ilang taon na palang lumipas mula nang umalis ako sa Albay. Pero hanggang sa pagkakataong yon ay hindi pa rin ako nakakapagdesisyon kung tama bang ituloy ko pa ang isa sa mga dahilan ng pagpunta ko roon, Papa Dudut. Ayos ka lang? Kanina ka pa nakatulala dyan ah. May iniisip lang, tol. Ilang taon na pala tayo rito, no? Oo, ilang taon na rin. Bakit? May naisip ka pa bang gawin? Ang totoo, may hindi ako sinabi nung sumama ako sa'yo papunta rito. Ano naman yun? Huwag mo sabihing may anak kang naiwan sa Albay ah. Yari ka talaga pag nagkataon. Loko, ako nga yung anak na iniwan eh. Oo nga pala. Pero maiba ako. Wala ka pa bang balita sa nanay mo? Hindi man lang siya nagpakita kahit nung burol ng tatay mo. Paano naman siya magpapakita? Wala na siyang pakialam sa amin. Baka nga hindi man lang niya nabalitaan na wala na si tatay eh. Pero alam mo ba kung nasan siya? Oo, tol. Alam ko na kung saan siya nakatira. At yun yung sinasabi kong isa sa mga dahilan
kaya sumama ako sa'yo. May nahanap kasi akong picture ni nanay sa mga gamit ni tatay. Sinubukan kong isearch sa Facebook, tapos ayun. Nalaman ko na nandito siya sa Mandaluyong. Talaga nandito rin siya? Minessage mo na ba? Hindi pa. Sa bagay, kung ako nasa katayuan mo, hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Pero kailangan ko pa rin siyang kausapin. Gusto ko malaman yung dahilan kung bakit niya kami iniwan. Paano tol kung may iba na siyang pamilya, tapos ayaw ka na niya makilala? Wala na akong magagawa kung ganun. Pero gusto ko pa rin subukan. Lalo na ngayon. Kailangan ko ng suporta para makapag-focus sa pag-aaral. Graduating na ako kaya mas mahirap to ngayon para sa akin. Pero kakayanin mo pa rin naman kung sakaling hindi ka niya tulungan, di ba? Oo, kaya ko naman. Ay, ewan ko ba tol? Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ko pa rin siyang makita at makasama kahit malaki yung naging pagkukulang niya sa akin. Hindi kita masisisi. Siyempre wala na tatay mo. Nanay mo na lang yung natitirang magulang mo. Inad ko na nga siya sa Facebook eh. Kapag inaccept niya friend request ko, sign ko na yun para ituloy yung plano ko. Pero kapag hindi, isa lang ibig sabihin nun. Siguro naman mapapaisip siya kapag nakita niya yung pangalan ko. May punto ka naman dyan kasi pwede kanyang kalimutan bilang anak. Pero malabong makalimutan niya na naging anak ka niya. Baka nga siya pa nagpangalan sa'yo eh. Tol, inaccept niya ako. Talaga? Patingin nga. Oo nga no. I-message mo na kaya. Eto na nga magta-type na. La, tumatawag siya. Pagkakataon mo na yan tol. Sagutin mo na. Sandali lang. Ay, eto na. Hello? Oh, anak. Mabutit na isipan mong hanapin ako. Kumusta ka na? Tol, nakilala niya ako. Di kausapin mo na. Ayos yan tol. Labas lang muna ako sandali. Basta, sabihin mo sa kanya lahat ng gusto mo sabihin ha. Sige na, kausapin mo na nanay mo. Kilala niyo po pala ako? Nakilala kita sa pangalan mo. Hindi na kasi kita mamukhaan eh. Ang laki na lang pinagbago ng itsura mo, anak. Teka, nasan ka ba ngayon? Nandito na po ako sa Mandaluyong. Talaga? Kailan ka pa rito? Sana sinabi mo agad para na-meet kita. Nagdalawang isip po kasi ako kung dapat pa ba akong makipagkita sa inyo. Tsaka medyo busy po talaga. Pinagsasabay ko po kasi yung trabaho ko at pag-aaral. Mabuti naman at naisipan mong mag-aral. College ka na, di ba? Ano bang course kinuha mo? Mechanical engineering po. Mahusay kang pumili. Mukhang sa akin mo naman na yung pagiging madiskarte sa buhay Nga pala, kung libre ka sa Sabado, magkita tayo. Pwede mo kong puntahan sa bahay namin. Hihintayin kita. Papadudot, pinuntahan ko nga po noon ang address na ibinigay sa akin ni nanay. Doon ko po napagtanto na totoo nga palang maganda na ang buhay niya. May kaya kasi ang napangasawa niya at siya naman ay magaling humawak ng negosyo kaya nagkaroon siya ng sariling restaurant. Naikwento niya lahat ng iyon nang mag-usap kami, Papadudot. Pero sa halip na makaramdam ako ng amor sa nanay ko, ay kabaligtaran ang naramdaman ko sa una naming pagkikita. Habang ipinagyayabang ni nanay ang naging tagumpay niya noong iniwan niya kami, nadudurog naman ang puso ko para kay tatay na namatay na lamang nang hindi napapacheck up dahil sa kakulangan namin sa pera. Habang kausap ko noon si nanay, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang pera. Doon ko po naunawaan kung bakit ayaw ni tatay na pinag-uusapan ng nanay ko. Mas mahalaga kasi sa kanya ang magandang buhay kesa sa unang pamilya niya. Naisip ko nga po noon na kung maubusan ng pera ang bago niyang asawa ay baka iwan niya rin po ito gaya ng ginawa niya sa tatay ko. Kaya naman kahit na inalok niya ako na doon tumira sa bahay nila ng asawa niya para makabawi siya sa akin, ay hindi ako pumayag, Papadudot. Pero sa kabila ng pagtatanggi ko ay hindi naman siya sumuko noon hanggat hindi ako napapapayag na sumama na sa kanya. Hiningi ko ang opinyon ng kaibigan kong si JM at sinabi niyang wala namang masama kung bibigyan ko ng pagkakataon si nanay. Kaya naman ang muli niya akong tanungin ay pumayag na ako na doon muna tumira sa kanila.
Nakilala ko po ang asawa niya na tawagin niyo na lamang po sa pangalang Dolan. Maayos naman ang pakikitungo niya sa akin nung una. Pero may pakiramdam ako noon na parang ginagawa niya lang yon tuwing kaharap si nanay. At hindi nga po ako nagkamali dahil unang araw ko pa lamang sa bahay nila ay ganito na kaagad. Ang nangyari, Papa Dudut. Ryan, halika nga rito. Bakit po, Tito? Tito? Sir ang dapat mong itawag sa akin. Hindi naman kita kaano-ano. Nga pala, may papagawa ko sa'yo para naman hindi sayang yung oras mo dito sa bahay. Ano po ba yun? Linisin mo yung kotse ko. Dapat wala na akong makikita kahit konting dumi pag tinignan ko mamaya. Gagamitin ko yun bukas. Kompleto naman kami sa gamit. Oh, ingatan mo yung mga yun ha. Ayoko ng ignoranting nakakasira ng mga gamit dito. Hindi po ako ignorante, sir. Ano kasi tingin mo? Di ba't galing ka lang naman sa probinsya? Baka puro bundok at mga damo lang nakikita mo ron. Iba yung buhay rito. Marami na po ako naging trabaho. Total, hindi nyo naman po ako tinatanong, edi sasabihin ko na lang. Nagtrabaho po ako dati sa car wash, kaya hindi po ako ignorante gaya ng iniisip nyo. Aba, ayos ka pala eh. Mukhang marami kang kayang gawin. Sige, galingan mo mag-car wash. Malay mo, yun na rin maging trabaho mo habang buhay. Akala ko pa naman mabait kayo. Wala rin naman pala kayong pinagkaiba sa mga matapobreng may kaya dyan sa tabi-tabi. Nakaangat lang kayo ng konti, nang mamaliit na agad kayo ng iba. Hoy, ayus-ayusin mo yung pakikipag-usap mo sa akin ha. Baka nakakalimutan mo. Dito ka nakatira sa pamamahay ko. Pwede kitang palayasin kung gugustuhin ko. Klaro? Kung meron man pong klaro sa akin, yung may karapatan din po ako manatili dito hanggat hindi ako pinapaalis ng nanay ko. Kasal po kayo, hindi ba? Conjugal property niyo po tong bahay kasi wala naman kayong pinirmang prenuptial agreement. Kaya kung gusto niyo akong palayasin dito, siguraduhin niyo rin pong gusto yun ng nanay ko. Napakayabang mo ah. Anong akala mo? Mas magaling ka pa sa akin? Kayo po may sabi niyan, hindi ako. Sira ulo ka! Baka gusto mo makatikim Kapag ng… sinaktan niyo po ako, pwede ko rin po kayong kasuhan. Kaya bago po kayo gumawa ng kahit ano, pag-isipan niyo po muna. Sige na po, sisimulan ko na yung paglilinis ng kotse niyo. May malamig na tubig po sa loob. Magpalamig muna kayo. Buisit kang bata ka? Hindi na po ako bata, sir. 23 na po ako. Hindi ka talaga nahuubusan ng sagot ano? Isa na lang at tatamaan ka na sa akin. Tatahimik lang po ako kapag hindi ko na kailangang depensahan yung sarili ko. Hindi naman po kasi ako pumayag sa alok ng nanay ko na tumira dito para maging alipin nyo eh. Gusto niyang bumawi sa akin at hindi kayo nakakatulong sa kanya kung ganyan nyo ako itatrato. Kayo rin po, baka iwalayin kayo ni nanay kapag… Linis ka na ng kotse ron. Dami mo pang satsat. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Kaya aga-aga ang iinit ang ulo nyo. Mas mabuti kung yung asawa nyo na lang po tatanungin nyo, Nay. Pinaglilinis pa kasi ako ng kotse niya. Maiwan ko na po kayong dalawa. Anak, sandali. Hindi mo naman kailangan gawin yan. May tagalinis kami ng kotse rito. Mas mabuti na rin po na may ginagawa ako rito para natutumbasan ko yung pagtira ko dito sa bahay nyo. Ay, pasensya na po, Nay, pero dediretsahin ko na po kayo. Ayokong dumating yung araw na susumbatan nyo ako sa mga naitulong nyo sa akin. Kaya hanggat may paraan para ibalik ko yun, gagawin ko po. Papa Dudut, hindi nagawang makapagsalita noon ng nanay ko matapos kong sabihin sa kanya ang saloobin ko sa pagtira sa bahay nila. Nakiusap naman siya na kung maaari pagpasensyahan ko na lamang muna ang asawa niya. Wala naman akong magawa dahil kailangan ko talagang makisama, Papa Dudut. Kapag may pinapagawa sa akin ang asawa ni nanay, kung wala naman akong ginagawa ay sinusunod ko yon kaagad. Pero kapag oras ng pag-aaral ko, kahit magalit pa si Tito Dolan ay nagmamatigas pa rin ako. Doon nagsimula ang pagbabago sa pagsasama nilang mag-asawa. Madalas na silang nag-aaway at kung ano-ano na rin ang ibinibintang ni Tito Dolan sa akin. Tuwing may nawawalang gamit, ako kaagad ang tinuturo niya.
Pero sa huli napapaamin din siya ng nanay ko na wala naman talagang nawawalang gamit at gusto niya lamang akong pag-initan. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay palala ng palala si Tito Dolan. Kaya parang gusto ko na lamang na umalis doon. Pero dahil nakiusap sa akin si nanay ay sinubukan ko ulit na makisama ng maayos. Hanggang sa mayroong pagkakataon, Papa Dudut, na nag-ugat ng malaking gulo sa bahay. May half-brother ako at may anak naman si Tito Dolan na babae sa una nitong asawa. Sa madaling salita ay hindi po kami magkadugo. Itago niyo na lamang po siya sa pangalang Faith. Sa kanilang magkapatid siya ang naging kaklose ko. Nagmana kasi kay Tito Dolan ang half-brother ko, kaya hindi ko na sinubukan pang makipag-close dito, Papa Dudut. Si Faith naman ay mabait at malambing. Matanda lang ako sa kanya ng 1 taon. Pero yung pagiging malapit namin sa isa't isa ay ginawa ni Tito Dolan ng issue na umabot na sa puntong kahit si nanay ay pinaniniwalaan na siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may pagka-boyish po noon si Faith kaya marami siyang gustong matutunan. Nagpaturo siya sa akin kung paano mag-car wash, magkumpuni ng sasakyan, magpalit ng gulong at kung ano-ano pang mga gawaing panlalaki. Yun ang kinatuwa ko sa kanya, Papa Dudut. Para kasi ako nagkaroon ng nakababatang kapatid sa katauhan niya noong panahong yon. Lumaki kasi ako na walang kapatid. May mga naging kaibigan naman ako noon sa Albay kagaya ni JM. Pero iba pa rin talaga yung meron kang kapatid na nakakasama mo sa bahay at nakakasundo sa mga bagay-bagay. Sa isip-isip ko nga po noon, sana talaga ay magkadugo na lamang kami ni Faith. Ang problema, Papa Dudut, ay pinag-isipan naman kami ni Tito Dolan ng masama. Pinagbintangan niya ako na minomolestya si Faith tuwing magkasama kami sa kwarto ko. Kahit na ang totoo ay nagpapaturo lamang ito sa mga subject na alam nitong makakatulong ako. At habang tumatagal, kung ano-ano pa ang mga iniimbentong kwento ni Tito Dolan. Sinubukan naman akong ipagtanggol ni Faith at pinatunayan niya na wala akong ginagawang masama sa kanya. Pero gaya ng inaasahan ko ay hindi pa rin naniwala si Tito Dolan at ang mas masakit pa roon kahit ang nanay ko ay pinagdududahan na rin ako, Papa Dudut. Nakakawalang ganang kumain. Han, please. Nasa harap tayo ng pagkain. Bakit ba kasi kailangan pang sumabay sa atin yung anak mo? Sumabay po ako sa inyo kasi sinabihan ako ni nanay. Kung ayaw niyo po, pwede namang mamaya na lang ako kumain. Anak, hindi. Diyan ka lang. Hindi ikaw yung gusto kong makasabay kumain, kundi yung mga anak ko. Nasaan ba yung mga batang yun? Nagpaalam yung bunso natin na malilate ng uwi. Si Faith naman, nandun pa rin sa kwarto niya. Ayaw sumabay sa ating kumain. Paano sasabay? Nandito yung anak mong manyak. Dahan-dahan po kayo sa ibinibintang nyo. Wala po akong ginagawang masama sa anak nyo, sir. Walang ginagawang masama? Palagi kang naroon sa kwarto niya? May matinubang lalaki na gagawa nun sa anak ko? Hindi naman po problema yung pagpunta ko sa kwarto niya. Ang problema po yung marumi yung utak. Ryan, ano ba? Huwag mong pinagsasalitaan ng ganyan si Dolan. Nay, nagpapaturo lang si Faith sa akin. Kaya ako siya sinasamahan sa kwarto niya. Wala kaming ibang ginagawa dun. Hayaan niyo po, sa susunod, sa labas na kami para kitang-kita nyo. At kung hindi pa kayo mapalagay, maglagay kayo ng CCTV para meron kayong ebidensya. Yan kasi ang hirap sa mga kagaya mong naghihikahos sa buhay. Masyadong mapagsamantala. Mawalang galang na po Pero kahit lumaki ako sa hirap, marunong akong rumespeto ng tao. At alam ko po kung ano yung tama at mali. Kung mapagsamantala po ako, matagal ko na sanang hinanap si nanay para humingi ng pera. Ikaw, Nay, baka nakakalimutan nyo na po na kaya lang naman ako nandito kasi pinilit nyo akong dito na tumira. Kung ipinagmamalaki mo yung boarding house nyo, di bumalik ka na ron.
Huwag mo nang ipagsiksikan yung sarili mo rito. Baka kapag hindi na ako nakapagtimpi sa'yo sa kulungan yung bagsak mo. Sa anong kaso po? May ebidensya po ba kayo kung sakali? Kayang-kaya kong gumawa ng ebidensya kung gugustuhin ko. Di lumabas din yung sakit nyong mga mapepera. Akala nyo kaya nyo nang gawin lahat dahil sa perang meron kayo. Marami nga pong mabibili yung pera nyo. Pero yung respeto at dignidad, wala po yun sa listahan nyo. Anak, tama na. Nababastos mo na si Dolan. Ako po, Nay. Hindi po ba ako nabastos sa mga binibintang niya sa akin? Sa pagtrato pa nga lang niya sa akin, mas matindi pa sa nabastos yung naranasan ko eh. Insulto na po yun sa pagkatao ko. Tapos sasabihin nyo, tama na? Kayo po yung tama na. Aalis na po ako rito. Saan ka naman pupunta? Babalik ka dun sa malas squatter na tinitirhan nyo? Yung malas squatter na tirahang sinasabi nyo, mas malinis pa kaysa sa pagkatao nyo. Pasensya na po pero hindi ko na kayo kayang tagalan dito. Bagay nga kayo. Parehong-pareho kayo ng ugali. At hindi na rin ako magtataka kung bakit hindi na naghabol pa sa inyo si tatay. Kasi siya may dignidad. Kayo nabulag na ng pera. Pabayaan mo siya, Emilia. Hayaan mong patunayan niya yung kayabangan niya. Hindi naman nagtatagumpay yung mga taong ganyan mag-isip. Mas bagay po sa inyo yung sinasabi nyo. Kasi kahit mapuno pa ng pera tong bahay nyo, hindi pa rin kayo matatawag na successful. Para lang po yun sa mga taong may mabubuting puso. Papadudot, gaya nga po ng sinabi ko sa kanila ay umalis na ako sa bahay ni nanay. Hindi na rin po ako nagpaalam kay Faith dahil baka madagdagan pa ang ibinibintang nila sa akin. Mula po noong araw na yon ay ipinangako kong wala na akong magiging koneksyon sa kanila. Lalo na sa nanay ko na sa ikalawang pagkakataon ay tinalikuran ako. Akala ko pa naman noon ay may pag-asa pa na magkaayos kami at makabawi siya sa akin, pero mas lalo lamang niyang pinatunayan na hindi niya kayang panindigan ang pagiging ina niya para sa akin. Sana ay hindi ko na lamang siya hinanap. Nakakalungkot lang isipin na may mga nanay na kayang talikuran ang mga anak nila. Hindi ko naman hinuhusgahan ang lahat dahil may iba-iba rin silang dahilan. Pero sa kaso ng nanay ko ay sinadya niyang iwan kami at sa loob ng maraming taon ay hindi man lang niya naisip na kumustahin ako o kami ng tatay ko. Naalala ko po tuloy yung sabi ng teacher ko noong high school. Yung mga nanay daw ay parang payong sa gitna ng malakas na ulan. Hindi man niya kayang pigilan yung lakas ng ulan ay gagawin naman niya ang lahat para hindi ka mabasa. Ganon naman daw ang mga magulang. Poprotektahan ka sa abot ng makakaya nila. Pero para sa akin si tatay lang ang nakagawa noon. Hindi lang siya naging ama sa akin kundi siya rin ang tumayong nanay ko sa loob ng maraming taon. Tungkol naman po kay Faith, noong hindi na ako nagpaalam sa kanya sa pag-alis ko sa bahay nila, hindi ko po inaasahan na hanapin niya ako noon. Nagulat na lamang po ako noong dumating siya sa boarding house na tinutuluyan namin ni JM. Nakipagkumustahan lang naman siya at tinanong kung bakit ako umalis. Nalulungkot daw siya na wala na siyang kuya sa bahay nila. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang sitwasyon at naintindihan naman niya yon. Papadudot. Grabe, tol. Kapatid mo talaga yun? Ganda ah. Baliw, hindi ko kapatid yun. Anak siya ni Tito Dolan sa una niyang asawa. Yung kapatid ko sa ina, hindi ko naman kasundo kasi manang-mana sa tatay niya. Kala yata pinatira ako sa bahay nila para gawing utusan. Hayaan mo na sila, tol. Mabuti nga umalis ka kaagad eh. Kung tumagal ka pa ron, baka mas lumala pa yung sitwasyon. Pero balik muna tayo kay Faith. Napakaputi. Ang kinis at ang ganda, tol. Kung ako sa'yo, ligawan mo na yun. Total, hindi naman kayo magkadugo eh. Kaya pwede. Uy, tigil-tigilan mo na nga yung kakapantasya kay Faith. Babae gusto nun. Talaga? Babae rin?
Sayang naman. Magagamit pa naman sana kita para mapalapit sa kanya. Bakit? Sigurado ka bang magpapagamit ako para mapormahan mo si Faith? Baka nga ako pa yung unang tumutol sa inyo kung sakali. Alam mo, bad trip ka rin maging tropa no? Wala ka man lang kasupo-suporta. Mahirap maging jowa yun. Mapanghusga yung tatay. Di ka uubra dun. Baka kapag umakyat ka ng ligaw, gawin ka lang utusan. Marami pang ibang babae dyan, yung hindi komplikadong ligawan. Aba, baka hindi mo pa nakikita kung paano dumiskarte tong macho dancer mong kaibigan. Isang giling ko lang kay Faith, tol. Baka hindi na siya umuwi sa kanila. Uy, di uubra kalaswaan mo ron. Baka bigla kang mapadasal kapag nag-share ng Bible verse yun sa'yo. Seryoso? Ganun siya karelihiyosa? Oo, kaya nga naiiba siya sa pamilya nila eh. Siya lang yung mabait. Grabe, ideal girl ko pa naman yung ganun. Kahit hindi mapera, basta ganun kaganda tsaka ganun kabait, laban. Pag pinagbigyan ako manligaw nun, wala nang date-date. Yayayain ko na agad ng kasal. Loko, wag ka nang umasa kay Faith. Maghanap ka na lang ng ibang liligawan. Yung nanay mo, kumusta naman kayo? Kala ko itatanong mo kung pwede yung nanay ko eh. Mas lalong hindi pwede yun. Saka hindi ko pa rin siya kinakausap. Nag-chat siya sa akin. Tumatawag din nung nakaraan pero hindi ko na pinapansin. Alam ko naman na ipapamukha niya lang sa akin na mali ako ng desisyon na umalis sa bahay nila. Hindi mo na ba talaga siya kayang kausapin? Malay mo, magsusorry lang pala. Si nanay, magsusorry? Yung mahigit isang dekada nga na nawala siya, hindi man lang ako nakarinig ng sorry anak. Sinabi niya lang na babawi siya, tapos hindi pa niya napanindigan. Anong klaseng pagbawi yun? Dinagdagan pa nga niya yung sama ng loob ko sa kanya eh. Ay, napakadrama ng buhay mo, tol. Alam mo kung anong maganda? Isat natin yan mamaya. Hindi pwede, may klase ako bukas. Ito naman minsan lang eh. Sa susunod na lang, tol. Hindi talaga pwede. Malapit na yung finals namin. Konting tiis na lang. Gagraduate na ako. Kaya hindi ako pwedeng pumalpak ngayon. Alam mo naman na yun na lang inaasahan kong makakatulong sa akin para matupad ko yung pangarap kong makapagtrabaho abroad. Wow! Ngayon pa lang, tol. Nakikita ko na. Magiging mechanical engineer ka sa ibang bansa. Pero teka, final na ba yun? Hindi na ba magbabago isip mo na pagiging engineer talaga gusto mo? Oo. Wala nang makakapagpabago ng isip ko. Pangarap namin ni tatay yun eh. Pero tol, sakali lang naman na hindi ka kagad makapagtrabaho. Pwede kita ipasok dun sa amin para maging dancer. Salamat na lang, tol. Papadudot na gawa ko pong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral ko noon. Nagawa ko makapagtapos sa kolehiyo nang walang hinihingi kahit isang sentimo sa nanay ko. Nung hindi ko pa rin sinasagot ang tawag niya ay tumigil na rin siya sa pagme-message sa akin. Sa isip-isip ko naman noon ay mas mabuti na rin na malayo kami ni nanay sa isa't isa para wala ng gulo. Gaya ng inaasahan ko ay hindi sumipot sa graduation ko si nanay. Sa bagay, hindi ko rin naman siya in-invite. Hindi ko rin naman sigurado kung alam niya na gagraduate na ako pero hindi na rin talaga ako umasa pa. Sigurado naman ako noon na hindi siya mag-aaksaya ng panahon para alamin kung ano ang mga nangyayari sa akin. Mag-isa lamang akong umakyat sa stage pero dala ko ang picture ni tatay. Gusto ko kasing isipin na kasama ko pa rin siya habang nagaganap yung katuparan ng isa sa mga pangarap naming dalawa. Yung kaibigan ko naman pong si JM, siyang naging photographer ko noong araw na yon. Isang linggo makalipas ang graduation namin ay bigla na lamang sumulpot sa boarding house ang nanay ko. Ngunit ang ipinagtataka ko ay may mga pasasya sa mukha niya at maliliit na sugat sa braso. Hindi ko napigilang maawa sa kanya ng mga sandaling yon, papadudot. Kaya sa halip na pairaling ko ang galit ko sa kanya, ay nagpa siya akong tulungan si nanay matapos kong malaman na binubugbog pala siya ng kanyang asawa ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ilang araw ding nanatili sa boarding house namin si nanay.
Natatakot daw siyang bumalik sa bahay nila dahil baka mapatay na siya ni Tito Dolan. Tinanong ko siya kung ano ang dahilan ng pananakit nito sa kanya pero ayaw niyang sabihin yon sa akin. Wala naman akong ibang maisip na dahilan noon kundi ang selos o may kinalaman sa perang naging away nila. Pero kahit mas pinili ni nanay na maglihim sa akin ay hinayaan ko pa rin siyang manatili muna sa amin. Sa ilang araw na magkasama kami ng nanay ko ay doon ko lang po naramdaman na may nanay pa pala ko. Habang nagpapagaling siya ng mga sugat niya, inaasikaso niya rin ako at ang mga gamit ko sa boarding house. Aaminin ko na isa yon sa mga kahinaan ko, Papa Dudut. Gustong gusto ko kasi yung pakiramdam na may nag-aasikaso sa akin. Dahil na rin siguro sa nasanay na ako sa pagiging independent. Kaya bago para sa akin ang mga ganong klase ng pakiramdam. Habang magkasama po kami ni nanay ay hindi ko inaasahan na doon ko maririnig ang paghingi niya ng tawad sa pang-iiwan niya sa amin ni tatay noon. Umiyak siya at pinagsisihan niya lahat ng nagawa niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko noon kaya nakinig na lamang ako sa mga sinabi niya ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Nay, ilang araw na po kayo rito. Wala na po ba talaga kayong balak na bumalik dun sa asawa nyo? Wala na. Hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Paano naman po yung anak nyo sa kanya? Huwag niyong sabing gagawin nyo rin sa kanya yung ginawa nyo sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, anak. Nay naman para namang hindi na kayo natuto niyan. Natatakot ako kay Dolan. Baka mas malala pa yung gawin niya sa akin kapag nag-away kami ulit. Bakit hindi nyo na lang po siya idemanda para hindi na maulit yung pananakit niya sa inyo? Hindi pwede, nak. Kawawa naman yung kapatid mo kapag nakulong yung tatay nila. Kaya ayos lang sa'yo nasaktan ka ng asawa mo? Nay naman, baka hindi lang isang beses nangyari yan sa inyo. Hindi mo ako maiintindihan kahit sabihin ko sa iyo ang dahilan. Paano ko nga po kayo maiintindihan kung ayaw nyo namang sabihin? Nay, kung pera lang naman po yung dahilan, di ba may naipon na po kayo? Saka may sarili naman po kayong negosyo. Paano po yun kung magtatago ka lang dito? May namamahala naman doon kaya makakapag-operate sila kahit wala ako. Pero Nay, hindi po magpapatuloy yung buhay nyo kung magtatago lang kayo kay Tito Dolan. Kailangan nyo po siyang harapin. Nandyan na yata yung kaibigan mo, anak. Ha? Hindi naman siya kumakatok pag umuwi. May sarili siyang susi nitong kwarto. Sino yun? Titingnan ko po. Baka landlady namin. O sige. Ha? Tito Dolan? Nasaan yung nanay mo? Nandito ba siya? Wala po siya rito. Tsaka bakit naman siya pupunta dito hindi na nga kami nag-uusap? Huwag mo akong niloloko, bata. Alam ko nandito siya. Sinabi ko na nga pong wala. Ilalabas mo siya? O babasagin ko yung bungo mo? Kayang-kaya kitang patayin dito kung gugustuhin ko. Grave threat po yan. Baka gusto nyo ring humimas ng rehas. Ilabas mo si Emilia! Dolan! Lalabas ka rin pala eh. Halika rito, umuwi na tayo. Ano ba? Huwag nyo hablutin yung braso ni nanay. Nakakasakit na kayo eh. Talagang masasaktan siya sa akin. Lalo na ngayon na dito pa siya pumunta sa'yo. Alam ko na sinaktan nyo si nanay kaya umalis siya sa bahay nyo. Tapos ngayon, ang lakas pa ng loob nyong kunin siya rito. Hindi nyo siya pwedeng isama. Hindi ikaw yung masusunod dito. Tumabi ka dyan! Sasama na ako! Anak, hayaan mo na akong sumama sa kanya. Sige na. Pero Nay, sasaktan lang kayo ulit ng lalaking yan. Huwag nang matigas ang ulo mo. Sasama na ako sa asawa ko. Huwag ka na makialam, bata. Kami mag-asawa yung mag-uusap. Kaya kung ayaw mo masaktan, huwag mo nang pigilan yung nanay mo. Huwag kang umasa na magbabago pa yung isip niya ng dahil sa'yo. Hindi ka kasing importante gaya ng iniisip mo. Makinig ka na lang sa Tito Dolan mo. Huwag mo na akong pigilan. Mag-uusap din naman kaming dalawa eh. Yan kasi hirap sa inyo, Nay eh. Kahit alam nyo ng mali, gagawin nyo pa rin. Alam mo ikaw, may atraso ka pa sa akin eh. Akala mo ba hindi ko malalaman na pinapunta mo rito si Faith? Talagang hindi ka makatiis, ano? Anak, anong sinasabi ng Tito Dolan mo? Si Faith yung kusang pumunta rito.
Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman yung address nitong boarding house. Pero kung iniisip nyo na may ginawa akong masama sa kanya, nagkakamali kayo. Kaya wag nyo nang gamitin sa akin yung anak nyo para magmukha na naman ako masama. Papa Dudut, hindi na nakipagtalo sa akin si Tito Dolan. Hindi na rin ako nakialam sa kanila gaya ng gusto nilang mangyari. Sino ba naman ako para pakinggan ang nanay ko? Ilang beses na niyang pinatunayan na mas mahalaga sa kanya yung bago niyang pamilya. Lalo na yung asawa niyang napaka-matapobre. Ang ipinagtataka ko lang po noon, kahit na may pera naman si nanay, mas pinili niyang manatili sa boarding house namin. Pero matapos ang eksenang nangyari noong sunduin siya ni Tito Dolan, parang nakalimutan na niya yung naging bonding naming dalawa at kung gaano ko kagusto na makasama siya. Bago sila umalis noon ay ipinamukha sa akin ni Tito Dolan na walang mangyayari sa buhay ni nanay kung hindi dahil sa pera nito. Kaya naisip ko na kaya hindi magawang kumalas ni nanay sa lalaking yon ay dahil sa utang na loob at takot na bawiin ang lahat ng ibinigay nito sa kanya. Kahit paano naman ay naiintindihan ko ang nanay ko, Papa Dudut. Pero malaking pagkakamali ang desisyon niyang makipagbalikan pa sa asawa niyang kayang-kaya siyang saktan at manipulahin. Mula nang bumalik si nanay kay Tito Dolan ay nawala na kami ulit ng komunikasyon. Pero si Faith madalas siyang nagkukwento ng mga nangyayari sa bahay nila. Sa kanya ko nalaman na ako pala ang dahilan ng pananakit ni Tito Dolan sa nanay ko. Nang malaman daw kasi ni Tito na pumunta sa boarding house si Faith, susugurin sana ako nito para saktan at ipakulong. Pero nag-away sila ni nanay. Doon ko po nalaman na ipinagtanggol pala ako ng nanay ko. Dahil sa nalaman ko mula kay Faith ay sinubukan kong kontakin si nanay para makapag-usap kami. Naglakas loob po akong pumunta sa bahay nila at ganito po ang nangyari. Sigurado ka ba na dito nakatira nanay mo? Oo, di ba nga? Galing na rin ako rito dati. Grabe! Ang ganda naman ng bahay nila. Ang lamig siguro sa loob niyan. Yung kwarto mo ba dati, may aircon? Meron, pero hindi ko ginagamit. Binubuksan ko na lang yung bintana kasi malamig naman sa taas. Kung mababait lang sana yung mga nakatira dyan, makikitira na rin ako eh. Papaampun na lang ako sa nanay mo. Baka pagsisiyan mo. Mag-doorbell ka na kaya. Malay mo, papasukin tayo. Tsaka may CCTV naman oh. May kita tayo rito. Ito na nga. Ulitin mo na 10 beses yung pagdo-doorbell. Baka may lumabas din dyan. Baka day off nung kasambahay nila kaya walang taga-bukas. Brian, anong ginagawa mo rito? Nay, tawag na po ako ng tawag sa inyo pero hindi naman po kayo sumasagot. Nag-aalala na po ako. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hayaan mo na ako? Huwag mo nang pakialaman yung buhay ko, naiintindihan mo? Tintindihin mo yang sa'yo kasi wala ka pang nararating. Bakit po ba hindi nyo maiwan-iwan yung asawa nyo? Kaya nyo naman palaguin yung negosyo nyo nang kayo lang mag-isa. Hindi nyo kailangan magtiis sa pambubugbog ng siraulo nyong asawa at maging sunod-sunuran sa kanya. Huwag mong tinatawag ng ganyan si Dolan. Malaki yung naitulong niya sa akin mula nung iniwan ko yung tatay mo. Kaya ayos lang sa inyo na magbayad kayo ng utang na loob hanggang sa mamatay kayo? Ganun ba? Hindi naman sana mangyayari sa akin yun kung hindi ka lang dumating sa buhay ko. Sinira mo yung magandang pagsasama namin eh. Talaga po ba, Nay? Kayo po yung nagpapasok sa akin sa buhay nyo. At kahit ilang beses nyo pa akong iwan at ipagtabuyan, hindi nyo na mabubura yung katotohanan ng anak nyo ako. Oo, anak kita. Pero ayos ka naman nang wala ako, hindi ba? Kaya umalis ka na. Kalimutan mo na lang na may nanay ka pa kasi hindi kita gustong maging anak. Mas lalong hindi ko po ginusto na maging nanay kayo. Kung may pagkakataon lang sana ako mamili, kahit paulit-ulit, hindi kita pipiliing maging nanay ko. Eh di umalis ka na. Hindi na kita anak kaya wag ka na ulit pupunta rito kundi ipapadampot na kita sa pulis. Tol, halika na. Umalis na tayo rito. Oo, aalis na tayo. At hindi na ako tatapak sa lugar na to.
Masunog sana mga kaluluwa nilang mga mata, pobre! Ay, grabe ang intense nun ah. Parang kailan lang ang sweet-sweet pa ng nanay mo. Ipinagluluto ka pa nga eh. Tapos ngayon, ibang-iba na siya. Huwag na natin siya pag-usapan, tol. Mas marami pa akong pwedeng gawin nang hindi iniisip yung mga ganong klaseng tao. Tamang mindset yan, tol. Sanay ka naman na sariling sikap eh. Doblehin mo lang yun. Malay mo, kapag naging successful ka, magsisi sila sa pamamaliit at pagtataboy nila sa'yo. Maraming taon din naman ako nabuhay nang wala si nanay sa tabi ko. Kaya mas kakayanin ko yun ngayon. Lalo na't mas malinaw na sa akin ngayon na hindi niya ako gustong maging anak. Pero tol, paano kaya kung sinabi niya lang yun para mailayo ka sa gulo? Tapos, mahal ka pala talaga ng nanay mo. Imposible. Hindi pagmamahal yung ipinaramdam niya sa akin eh. Ay, mabuti pa magpalamig na lang muna tayo. Tsaka kumain tayo ng marami bago umuwi. Para pagdating natin sa boarding house mamaya, iutot mo na lang yung sama ng loob mo sa mga nangyari ngayong araw. Bakit? Ililibre mo ba ako? Oo, syempre. Mag-aaya ba naman ako kung ikaw yung gagawin kong taya? Salamat, tol ha. Sus, maliit na bagay. Ikaw pa. Kaya ang lakas-lakas mo sa akin. Pais nga ako, tol. Suntok, gusto mo? Biro lang. Para kasing iiyak ka na eh. Huwag ka iiyak. Papa Dudut, kahit papaano ay gumaan ang dibdib ko ng mga oras na yon dahil sa kaibigan kong si JM. Hindi man siya yung kaibigang magaling magpayo ay lagi naman siyang naroon tuwing kailangan ko ng makakasama at makakausap. Tungkol naman po sa nanay ko ay wala na akong naging balita sa kanya mula nang itakwil niya ako bilang isang anak. Hindi na rin po ako nagaksaya ng oras na alamin pa yung mga bagay na may kinalaman sa kanya. Pinutol ko na rin po ang komunikasyon ko kay Faith para hindi na makadagdag pa ng panibagong gulo sa pamilya nila. Nag-focus po ako noon sa paghahanap ng trabaho at agad naman po akong natanggap sa inaplayan ko at ilang taon din ako roon bago ako nakapag-abroad. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masasabi kong financially stable na ako at may kakayahan na rin bumuo ng sarili kong pamilya. Ang kaso ay ayoko madaliin yon para hindi ako mauwi sa mga maling desisyon sa buhay. Nang makauwi po ako dito sa Pilipinas ay pinasimulan ko na rin po ang sarili kong bahay para hindi ko na kailangang mangupahan pa. Si JM nga po pala ay nasa Japan na sa ngayon. Factory worker siya roon at malaki na rin ang kanyang naiipon. Hindi na niya kailangang mag-macho dancer kapag naisipan niyang umuwi at mag-for good na rin dito sa Pilipinas. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, lalo na sa amin ng nanay ko, ay natutunan kong umusad sa buhay habang unti-unti akong nagpapatawad. Habang tumatagal naman kasi ay humuhupa na rin yung galit ko, kaya masasabi ko po na nakalaya na ako sa bigat na naranasan ko noon. Pero aaminin ko, tuwing nakakakita ako ng payong ay naaalala ko pa rin ang nanay ko. Naisip ko yung pagprotekta niya sa akin kay Tito Dolan. Napagtanto ko na kahit papaano naman pala ay may nagawa rin siya para sa akin. Kaya naman may parte pa rin sa puso ko na umaasang darating din yung araw na magkikita kami ulit nang wala ng galit sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat po sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay LS na naghahatid po ng inspirasyon sa amin na inyong mga tagapakinig. More power sa inyong istasyon. Ang inyo pong forever kapuso at ka-barangay, Ryan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1